Dumarami ang mga nabibiktima ng sakit na leptospirosis sa bansa. Base sa tala ng Department of Health, nakamamatay ang leptospirosis pero hindi na raw dapat humantong pa sa ganito basta't maagapan ang mga sintomas. Balitang hatid ni Sherry Ann Torres. Ngayong tag-ulan, karaniwang tanawin na ang ganitong baha. Kaya naman pinag-iingat ang publiko sa sakit na leptospirosis, isang sakit na mula sa ihi ng daga na pwedeng sumira sa atay ng tao at nakamamatay. Sa Capiz, 25 na ang nagkasakit ng leptospirosis simula Enero. 5 sa kanila ang namatay. Diri sa aton sa probinsya sang Capiz ang aton suspected leptospirosis cases as of June 23, 2012 diri sa among Provincial Epidemiological Surveillance Unit na may ara kita nga 25 ka kaso. Sa tala ng Department of Health, pumalo na sa mahigit 1,700 ang bilang ng tinamaan ng sakit na ito sa buong bansa mula Enero hanggang Mayo. Mas mataas ang bilang na yan sa mahigit 500 noong nakaraang taon. Isa sa kanila si JR na isinugod sa San Lazaro Hospital nito lang Lunes. 3 araw na raw siyang nilalagnat noon at namimilipit na sa sakit ng tiyan. Nahirapang umuwi yan, hindi makaihi. Hindi kaya namin nasipang itakbo sa ospital. May lagnat di, alas natin ang lagnat na nagsusuka. Ayun, ako sabay nakatira na kayo. Sa parang bakantin lote. Marami din mga daga eh. Hindi na po kumabalik doon. Sa taong ito, 25 na ang namatay dahil sa leptospirosis sa Region 6, 9 naman sa Region 10 at National Capital Region. Kadalasan among urban areas, yun ang talagang sila masyadong nagiging biktima. Kasi nga, doon ng congestion ng basura, congestion yung sa drainage, babaha bigla. Sa kabila ng bilang na yan, ayon sa mga eksperto, madali naman daw gamutin ang leptospirosis kung agad madadala ang pasyente sa ospital. Ang mahirap daw ay kung tumagal na 1 linggo ang sakit. Mild leptospirosis actually, according to the DOH guidelines, some of them can be sent home and given oral antibiotics. Pero pag naman severe leptospirosis o meron ng komplikasyon sa bato at hirap na silang umihi, medyo mahirap na yon, no? Kasi bibigyan na namin sila ng tamang hydration. Bukod doon, kailangan namin silang bigyan ng gamot na pangpaihi. 1 hanggang 2 linggo matapos ma-expose sa baha o maruming paligid, saka pa lang daw lalabas ang mga sintomas ng leptospirosis na kapareho rin ng sa trangkaso. Usual na presentasyon ng isang taong parang may trangkaso kung saan pwede pong meron siyang lagnat, pananakit ng katawan, parang pagod. Para hindi magkasakit, pinakamabisang panlaban pa rin ang malinis na katawan at kapaligiran. Sherry Ann Torres, GMA News.